sulok-sulukan ng Kalakhang, Maynila, sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbang at mga nakakatawang pansing eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DZXL 558. Sa Parañaque City, 2 bata mga kasamang tinangkang kidnapin sa may South Admiral Village kanina umaga. Nakilala po mga biktima si Angelica Torres, 11 anyos, at Donna Elizabeth Torres. Hindi naman nagtagumpay ang suspect na makuha mga biktima ng magsisigawang ina ni Angelica na si Ginang Arlene. Agad itong nakatawag ng pansin sa taong bayan at security guard ng village. Kaya't naaresto ang suspect at kinuyog. Dinala na sa Parañaque PNP ang hindi pa nakilalang suspect para sa investigasyon. Cavite, bumulagaho sa mga residente ng Barangay de Ocampo sa 13 Martires ang bangkay ng isang babae kanina alas 6 ng umaga. Natagpuan sa liblib na lugar ang katawan ng hinihinalang salvage victim na wala pa hong pagkakakilanlan. Nasa pagitan ng 40 hanggang 50 edad ho niyan, may taas na 5'5", may palatandaan na sinakal at pinaluho sa noo. Patuloy ang investigasyon ng mga pulis sa naturang nakitang bangkay. Naglalagablab na mga balita. Sa Bulacan, nagliyab ang isang pampaserong bus sa may southbound lane ng North Luzon Expressway, sakop ng bayan ng Marilao kaninang pasado alas 6 ng umaga. Mabilis pong nakababa naman yung mga pasahero matapos na ihinto ni Romulo Bangcoleta ang sakyan na makita ang biglang paglaki na apoy sa bandang harapan ng bus. Halos walang natira sa bus na ito'y lamunin na apoy na hininalang faulty electrical wiring ang dahilan. At sa kabila po ito, wala namang nasaktan o nasugatan bagamat nagdulot niya ng matinding pagbibigat sa daloy ng trapiko. Dako tayo ng Mindanao, meron ng misis ang pinatay ang sariling mister. May report si Ramil Bangyes ng Aramen Butuan. Ramil, iradyo mo. Naging madugo ang selebrasyon ng Valentine's Day ng mag-asawa matapos pinatay ni Mrs. ang kanyang sariling mister alas 9 kagabi. Nakilalang biktima na si Junior Samuya, 56 na taong gulang at residente sa isa sa mga barangay dito sa Butuan City. Batay sa investigasyon, basag ang bungo ng kanyang mister matapos itong hampasin ang maso ng kanyang sariling misis na nakilala rin sa pangalan si Belenda. Ayon sa ulat ng Butuan City Police Office, napuno na umano ang misis dahil sa sobrang siloso si mister at sinasaktan pa umano ang kanyang sariling misis. Kaya nung natutulog ang mister sa sobrang lasing, hinampas ito ng maso ng misis ng dahilan ng kanyang agarang pagkakamatay. Yung Neil, katong iyahang asawa, yung katong asawa ba? Bye. Seloso ang mister. Siloso ang mister dahil matapos nagsisilos yung mister, sinasaktan si misis, umuwi ng lasing si mister, kaya hindi na nakakatiis yung misis nung natulog yung mister, kagabi hinampas ito ng maso. Alam mo yung maso kasamang weng, yung malalaking parang martilyo. Malaking martilyo. Yung panghampas yun ng bato at saka simento, pambasag ng simento at saka bato, kaya basag yung ulo ni mister at dito on the spot ito. Ayon sa report ng Butuan City Police Office at sinampahan ng kasong paris sa daw nasabing misis at kasalukuyan nakakulong ngayon sa pita ng Butuan City Police Office. Kaya madugo yung Valentine's Day sana nila. Hindi naman siya nagsisi, yung babae, hindi naman nagsisi. Hindi naman kasamang dahil matagal na umano siyang nagtitiis sa hindi maintindihan ugali ng kanyang mister na nananakit sa kanya. Bloody. Okay. Mary. Salamat Happy Valentine's Bye. Happy Valentine's dyan sa Aramen Manila. Kasama mo sa Aramen Butuan, Ramil Bangyes Tatak Aramen. Naglalagablab na mga balita. Follow up tayo. Live na live kasama Weng. Palap tayo sa 54 na naresto sa Shabu Changi. May balita rin si Gemily De Castro na Aramen Siren Tagalog. Gemily, iradyo mo.
54 na katawang arestado, halos isang gang video karera, 5 motor at drug paraphernalia ang nakuhang ebidensya sa sinagawang pagsalakay sa Binyan City, Laguna. Inisyu ni Judge Julian Hilton na MCTC Lilo Magdalena ang may 15 search warrant na inihain sa Shabu, Quezon lugar. Maharap na sa kakulang kaso ang mga nakarestong suspect. Kasama mo sa Southern Tagalog para sa DJ Exxon 558, J. Mona Di Castro. Katakar, Helen. Naglalagablab na mga balita. DZXL. Ulat Palaro. Sa palakasan mga kasama ngayong pong tanghali ito ng Biyernes, isinugod sa intensive care for cancer na isang ospital sa Amerikang LA Lakers owner si Jerry Bass. Sinasabing noong July na ospital na rin ang 17-year-old na ito dahil naman sa dehydration at isang operasyon. Tumanggi naman ng Lakers sasabihin kung ano uri ng cancer ang sakit nito. Si Bass ang nakabili ng Lakers noong 1979 at naging in charge sa pag-franchise ng 10 sa 16 na National Basketball Association Championships. DZXL Showbiz Balita. Andiyan ba si Loli? Gusto niyo ba dito? Oo. Andiyan ba? Ayaw, tatago eh. Kailan naman music. Ayaw, nagtago eh. Wala dyan. Wala. Sige, wala muna. Ha? Andito daw. Mahilig magtago. Sige, Loli, tanga na. Nasa ilalim pala ng mesa mo eh. Ako'y like kumakain lang ako ng lollipop. As usual. Lollipop, Hello. I have a very big lollipop ngayon. Yung malaki, alam mo niya, yung kulay pink and red. Pabilog, parang malapad. candy. Lollipop din tawag doon, di ba? Malapad, oo. Hello everybody and everyone. Itinanggi ng Queen of All Media na si Chris Aquino na naloko rin siya ng Aman Futures Group Incorporated. Lumabas kasi ang mga balita na nag-invest daw siya ng 50 million pesos dun sa Aman. Pero sabi ng actress, host, at kung ano pa, hindi niya kilala yung mga taong yun na nasa likod ng scam. Wala rin siyang idea kung bakit siya nasangkot sa issue. Kasi pwede ka naman na maaring kasabwat ka ng mga investor. Pwede. O maaring biktima ka ng mga investor. Ang sabi pa ni Chrissy, kahit kailan ay hindi siya nagtangkang pumasok sa mga risky na investment. Akala ko relasyon. Yun din sana, no? Sa mga risky relationship, pwede. Okay. Investment, hindi daw. Pwera lang sa trust fund ng kanyang mga anak at lehitimong transactions only. Well, ilang public personalities rin ang naloko ng naturang scam na Aman. So, wala siyang inaaman. Hindi totoo. Wala akong kinalaman diyan sa Aman. Amen. Okay, thank you. Yan ang aking showbiz ngayon. I am Lollipop. My boy Lollipop. Thank you, Loli. Nagablab na mga balita. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang balitang panghimagas. Hello, sabihin niya, gablap. Lollipop. Yan. Lollipop na. Ito ang ating himagas. Naglaplap-lap. Magandang tanghali mga kasama. Dapat siya na maglaplap. Hindi pa. Hindi ka pa kumakaplap-lap. Hindi pa. Masarap ang klaplap. Ano yun? Kumain. Ulam? Oo. Maglaplap ng ban. Kumain. Pagkain. Laplap. Yung sinapupun ba? Lap din yan? Ha? Ay, hindi Lap, pala. hindi. Womb pala yung womb. Oo. Ano sa Tagalog ang sinapupuna? Ano ang lap? Unan. Ha? Lap? Puso. Ay, Ha, ano? Puso. Puso? English tanong nyo, di ba? Oh, puso. Ang Tagalog ng lap. Lap, di ka alam. Binti. Di ba? Sige. Yun, para sa mga Sorry may hindi nyo po hangover. maintindihan yung mga sinasabi namin. Kinukwento namin. Language barrier yan. Mga nakikinig sa atin ngayon sa bahay, sa kaya maayong Gutom na po kasi. salamat na marami sa suporta kada tanghali sa aming programa. Nako, para sa mga may hangover. Number 1 na ho kami. Diyan sa Valentine's. Ano no? Para sa mga may hangover sa Valentine's kahapon. Mga yung overall. O yung kanino, yung lalaki, narinig mo yan sa butuan. Grabe yun. Selos, no?
Ayun. Maso. Maso. Sus. Durog, ulo. Basag, bungo. PB, silosa ka ba? Oo. Hindi ko alam. Hindi mo pa na-try magselos? Meron na rin. Nagselos ka na rin. May feeling ba na parang gusto mong saktan yung Hindi naman sa point na gusto ko na Lumamit ang maso. pumatay. Hindi naman pamatay. Saktan lang ba? Saktan. Oo. Ayun, uso pa ba ang harana mga kasama? Hindi na. Hindi na? Pero kahit gaano naman kaluma ito, marami pa ring babae ang kinikilig dyan. Sa mga hindi nakakaalam ay meron tayo dito sa ating bansang tinatawag na singing telegram. Oo. Ano pa yan? Naabutan niyo po yun? Hindi. Meron. Sabi mo. Kaya nalaman ko ngayon. Alam ko yan. Hindi. Meron talagang ganyan. Sa US daw. Pero meron tayo dito sa ating bansa. Oo. Ang harana company na inumpisahan pa ni Jason De La Rosa ay bibigyan ang inyong mga minamahal ng romantic surprise. Ang kinikilig na si Angelica Nino ay nasurpresa ng harana company na isinaayos pa ng kanyang boyfriend na nasa Italy. Yakap-yakap niya pa ang teddy bear na kasama sa package habang nakikinig ito sa mga nirentang tagaharana sa kanya. Baka kaiba to, rerentahan mo pa ang haharana sa'yo. Ay, syempre, pag hindi ka naman marunong kumanta, ba't ikaw kakanta? Iba na lang. Effort. Hindi, mahirap yun. Gusto mo maging magandang presentable. Sa bagay. Mga hindi ka sagutin niya. Problema dyan, pag nagustuhan na type naman yung kumakanta, harana, patay ka dyan. Makamukha namin, wala na. Yun lang. Eto pa, ang ganitong serbisyo ay nagkakahalaga ng $170 o 7,000 pesos. May kasama ng tagakanta ng 2 to 3 songs, tagabasa ng love letter, CD ng event at isang cute na teddy bear. So, complete package na yung 7,000 mo. May teddy bear pa. Teddy bear. Yan ang ganda. Aaway. Bakit away? Kasi ginawa na niya lahat, ng harana na siya. Kasi hindi magagawa, lalo na pag sa long distance relationship, di ba? Oo. Ganda yan, no? Ayos siya. Para sa mga lalaking, mga may minamahal abroad. Pwede na ito. I mean, yung nasa abroad. Tapos, yung... Pwede, long date. Ikaw ba, PB, gusto mo haranahin ka rin? Oo naman. Kakaibang experience yun. Paharana tayo kay Alex. Dudungaw ka rin sa bintana. Dudungaw? Kunyari dyan sa labas ng pintuan mo. Pakantayin natin siya. Hindi, okay lang. Tapos na kasing Valentine's. Hindi, may kwan nga Habol pa nga Hindi, okay na ako. Ayaw talaga. At yan po ang balitang panghimagas. Kandi si XL Sinwon, Chong Sin, Washer, Phoebe, Tatak, Armen. Thank you, Miss PB. Lalagablab na mga balita. Yan. Kung yung mga gustong sumali, may text sa fun run lang activity ng Fort Bonifacio High School. Favorite, ang daming mga fun run ngayon, Feb 24 to at 5 a.m. Proceeds will be used to finance the dental program for the students to improve their oral health. Yan, lahat ng mga estudyante ng Fort Bonifacio High School. So, February 24 yan, 5 a.m. All the students will be given free toothbrush at free toothpaste. Ayun, doon na kayo mag-toothbrush, doon na kayo mag-toothpaste. At may kwan yan, may registration fee. Ang 200 pesos, may 500, mamili kayo. Depende, 3K, 5K, o pinakamalaki, pinakamahaba, 10K. Yun. Deadline ay February, nag-extend until February 16. For more details, contact Dr. Renzi Viloria at 0920-925-2077. 0920-925-2077 or kay Lisa Nabal 0917-521-2165 0917-521-2165. Yan. Happy birthday! Daming mga bumabate Meron ko rin. Happy birthday Ninong Ray Viloria at Tatay Nasing. Yan galing kay Ninang Renzi. Yan. Oo. Para akong artista, may upuan pa. May prompter ka pa malapit may prompter. Yan. Okay lang, kasama Weng. Tama. Naglalagablab na balitang Tatak RMN ay yun na pakinggan sa DCXL 558. Hali na ngayon ng Biyernes, Feb 15, 2013. Happy weekend! Kasama niyo po sa serbisyo publiko from the province of Occidental Mindoro. Mabuhay! Ako si Buddy Oberas. At from the city of Zamboa, Luceres Primo Hermano, ako naman si Wang de la Peña. Kami po ay Tatak RMN.
Sumayo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakhang, Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo!